guys! So, naluto na yung aming dinner. Ready na. Hinintay ko na lang si husband umuwi. Galing trabaho kasi nga, nauna ako umuwi sa kanya. So, yung oras ngayon is 4 p.m. na. So, ininit ko lang pala itong carbonara pasta. And then, niluto ko lang tong meat. 4 na piraso. Tapos, yung fried chicken is, ininit ko lang siya sa air fryer. And of course, hindi mawawala yung binalatan na bawang kasi nga kinakain to ni husband. So, everyday siya kumakain ng bawang. Kaya, hindi pwedeng hindi ko magbabalat ng bawang kasi nga, masasad siya. So, anyway, meron pa ko ditong pipino at saka kamatis na maliliit. So, alam niyo guys, di ba dati sabi ko sa inyo, ayoko kumain ng ganito, hindi ko bet yung lasa. Pero guys, gustong-gusto ko na siya. Nung last try na pagkain ko ng tomato is nung pagpunta namin sa angkin niya, which is nagustuhan ko kasi nga meron silang nilagay na something dun sa kamatis. Kaya ang sarap. Pero ngayon, kahit walang sauce is masarap pa din. Ano lang siya, medyo maasim lang siya. Tignan niyo. And alam niyo ba guys, bukas is pwede na namin ma-pick up yung laptop namin. Finally. Almost 1 month din nandun sa sa MediaMarkt kasi nga di ba inayos. So, ayan, ipipick up namin bukas after ng work ni husband. So, mga late na yun, mga 5. Pero okay lang din kasi nga, hanggang 9 p.m. naman yung close ng MediaMarkt sa Airmond. Gusto ko lang sagutin yung comment sa baba kasi nga, sabi niya, hindi ba daw ako nag-worry? Kasi nga di ba nung first meet namin ni husband is on that moment, nagpakasal kami. So, diba, nag-stay siya ng 4 months sa Pinas. And then, pumunta siya ng Pinas ng mga May. And then, August is kinasal kami. Pero yun, katapusan ng May. So, 2 months lang, nagpakasal na kami agad. So, sabi niya, hindi ba daw ako nag-alala kasi nga first meet pa lang namin. And then, nagpakasal na ako agad. So guys, for me, hindi naman ako nag-worry. Kasi nga, 1.5 year din kaming long distance. And parang kilala na talaga namin yung isa't isa. And sure na kami talaga para sa isa, diba? So, why not? Bakit pa natin papatagalin kung sa kasalan lang naman yung tuloy, diba? So, parang yung quote na sinasabi nila, bakit mo papapatagalin kung sa simbahan lang naman ang tuloy? So, yun yung nangyari sa amin, guys. 1.5 year din kami nagchat-chat noon. And yes, baka sabihin nyo, yes, kasi nga LDR lang yun, sa phone lang naman kayo nag-uusap. Which is true. Nag-guess ko kayo, guys, kasi nga, hindi naman natin alam kung ano nga ba yung ugali ng isang tao kapag hindi mo siya nakasama in person. Kasi magkaiba kasi sa phone lang. So, ako naman, sure na talaga ako na sino talaga. Wow. So, kaya ayun, nagpakasal kami. Pero guys, hindi talaga yun as in plano kasi nga, pero, nakakalito. Pinag-isipan namin yun kung magpapakasal ba kami kung magpapakasal ba kami that time. Pero, ayun nga, biglaan lang din kasi nga, di ba, pandemic yun. And, yung pandemic is, hindi pwedeng pumasok yung mga foreigners sa Pinas, di ba, kasi nga, pandemic. Kaya, tapos, meron din ako nakikitang mga Pinay na, yung ginawa nila para makapunta yung apam nila sa Pinas is, yung ginawa nila is online wedding. Alam niyo yung guys, yung online wedding, may nakita ba kayo niyan? Kasi nga, nung 2021, madaming nagpakasal online. And kaya nakapunta yung mga apam nila. So, ayan, kaya, and then also, nung pagpunta ni husband, wala siyang dalang documents. And then, biglaan lang din yung date ng kasal. Kumbaga, parang, wala kang preparation kasi nga, diba, yun, March, April, May, June, katapusan. And nagplano na kami agad. Guys, i-continue ko lang dito sa loob kasi nga yung babae dumating na siya at magluluto din siya sa kitchen. Kaya lumipat na lang ko dito sa room namin. So, i-continue ko yung sinasabi ko. So, diba,
biglaan lang din yung ano namin kasal kasi di ba walang preparation, everything. Hindi nga, wala nga siyang dalang mga documents. Kahit nga yung birth certificate niya, hindi niya dala. So, paano kami kakasal kung passport lang yung dala niya? Kasi di ba madami din madaming requirements na kailangan kasi nga foreigner siya and ako Pinay. Kaya merong mga documents na hanapan talaga sa kanya. So ayan guys, finally nakuha na namin yung laptop. So yung sira pala is yung motherboard. Yun yung pinalitan nila kasi hindi na gumagana. And meron kaming na-receive na na sticker dito sa Albert. Kakaiba yung sticker nila. So kapag bumili ka ng grocery, nakadepende yung amount kung ilang sticker yung ibibigay sa'yo. So ganito yung sa kanila, Sir Ermon. Pero sa amin iba. Sticker talaga siya. Ito siya? Papel. Ito na guys yung laptop namin. So, buksan na natin. So, na-miss namin tong laptop. Mga almost 1 month din bago nila naayos. So, ayan. So, ito yung laptop namin. Ala. Ko lang, i-set up ko lang yung language. See? Kailangan natin ng English. Hi guys! Good morning! So, papasok na kami sa work. Paano kayo papasok? So, mag-iwalay na kami. Bye-bye! Doy-doy! Tingnan nyo naman guys yung sunset, oh. So, ayan guys, today is Saturday and may work kami pareho ni Asban. Nauna na siya sa akin kasi nga magdadrive pa siya ng sasakyan. 20 minutes. Ako naman magbabike lang. Kasi lang naman, 70 minutes lang driving. So, ayan. Sabado ngayon, may trabaho kami. And maganda din kasi nga, malaki din yung sahod. Kaya why not magtrabaho Saturday? 6 hours lang naman. So, ngayon is magsi-7 na. 7 yung start namin and then 1 p.m. matatapos yung work. So, ayan. Let's go! So, ayan guys. Kakarating ko lang. Nandito ako sa loob ng changing room. Sinamit ko na yung aking jacket. At lalagay ko siya sa locker ko. So, meron pa akong 20 minutes kasi maga ako nakarating. Maybe 6:40 na. And alam niyo ba guys, mamaya, sa canteen, merong pa-free na food. Pero I think siya, burger. So, tingnan natin. So, tingnan ko kung makapag-video ako mamaya. Kunti lang din kami pumasok ngayon kasi nga, pinili lang yung kung sino yung papasok ngayong araw, which is Saturday. Finally guys, tapos na yung work namin today. So, 6 hours lang. Pero medyo lumag pa siya kasi nga, tinapos namin yung may laking box. Mga tao lang nag-work today doon sa taas. Pero sa baba, madami sila. Pero ngayon, umuwi na sila kasi nauna sila natapos kaysa sa amin. Kasi kami, tinatapos namin yung malaking box. Ayan. Hindi ko na ito susuotin kasi warm sa labas. Yung maaraw din. Wala pa yung husband yung uwi. Kasi baka siya, umuwi siya mga 3 p.m. So, ayan. Finally. So, bukas is day off na. Wala nang work kasi nga Sunday pa yun. Let's go guys! So update guys, nakauwi na ako ng bahay and nagdinis na ako ng buong apartment dito sa amin. And then nagluto din ako ng aming dinner. So inintay ko na lang si husband na umuwi. Kasi kumain na ako, nauna na ako kasi nga mamaya pa siya uuwi.
Mag-alas 6 na. So, di ba, uwi ako kanina ng mga 1:30. So, ayan. And, pagdating niya dito, diretso kami sa, spa wellness. Kasi mag-sauna. So, ito yung dala namin na gamit. Ni-ready ko na. Ito siya. Sobrang laki kasi nga, yung halat na binili namin is malaki siya, kaya bulky. So, ayan. And alam niyo ba guys, dun sa sauna na pupunta namin is bawal kang nakasuot ng damit kapag papasok ka sa sauna, and then kapag magsiswimming ka. So, dapat lahat nakahubad. So, this will be my second time na pupunta doon. Noong unang beses ko pupunta doon, medyo na-awkward ako kasi ngayon mga pupunta doon is mga patatanda. Parang ako lang siguro yung mukhang bata doon. So, ayan. So, lahat guys nakahubad. Hindi ka naman ma-awkward kasi nga, hindi naman sila panitingin sa'yo. Doon, walang pakialamanan. Kanya-kanya lang. So, nakadepende sa'yo kung paano ka mag-react. Lalo na kapag first time mo, for sure mahihiya ka talaga. Hindi mo alam kung anong gagawin mo kasi nga, ano ba naman, makikita lahat ng katawan mo, walang saplot. So, ayan. And then, doon sa wellness, doon sa loob na ng wellness is wala ng CCTV and bawal din ng camera. Kasi nga, for the privacy na din. So, ayan. Makakapag-relax na naman kami ni husband. You see? So, this week, nag-work ako ng 6 days. Same kami ni husband. Mas matagal na yung kay husband. Kasi ako, yung work ko is lang regular. 8 hours a day. Pero today, nag-work lang ako ng 6 hours. So, ayan. Tapos, pag uwi ko, diretso ako agad, maglinis. Tapos, nagluto ng aming dinner. Ngayon lang talaga ako nakaupo. Nung matagal. Tapos mamaya, aalis na naman kami. Pupunta kami ng spa. So, ayan. Nag-book na ako ng schedule namin for tonight. Ito nga pala guys, yung binili kong biscuit sa Turkish store. Masarap siya guys. Para siyang Oreo. I think mas masarap pa to kaysa dun sa Oreo sa Pinas. For me lang ha. Masarap siya. Chocolate. So, ang dami ko ditong pagkain, Hindi, bumili ako ng Skyplex sa, Asian store. Akala ko meron siyang palaman. Kuan pala siya, plain. So, yan. Pag-incheck yung, language. Tapos, may lagyan ako sa mga maasim. Dami ko ditong pwedeng, kainin. Ito, binili ko to sa, sa Action. Ang ganda, diba? Lagaya ng mga pagkain kapag gustong kumain. So, ay. Hi guys! So, punta na kami ng sauna. 12 minutes na lang. Makarating kami na. Maaraw ngayon. At yung oras ngayon is na? 6:49 PM. Kakarating lang namin guys dito. So, ayan Danimarkan. Ayan si husband. My love, say hi! Hello! So, ayan. Mainit. So, tanggalin ko na tong microphone kasi nga bawal mag-video doon sa loob. So, see you guys later. Kakatapos lang namin guys. Sobrang gaan sa pakiramdam after namin mag-sauna. Nirelax talaga yung namin, katawan.